Ang ating ebanghelyo ay medyo may pagka-kontrobersyal. Sabi nga rito ay hindi ako naparito upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Naparito ako upang magdala ng tabak. Makakalain ng iba ay tayo ay violente. Kasi tabak. Hindi ko yun ang ibig sabihin ni Jesus. Bagaman ang paanyaya ni Jesus ay nagpapahayag na there will be oppositions. May mga hindi tatanggap, may mga hindi maniniwala. At kinakailangan may mamimili, ihiwalay. Sabi nga, ihiwalayin ang pula sa puti. Pero hindi sa pamagitan ng violenteng pamamaraan. Siguro hindi pa gagamit. Pero hindi ho tayo. Kasi ang ating paanyaya ay isang hindi violenteng pamamaraan. Non-violent way. Pero yung paanyaya na pinapahayag ni Jesus una ay kinakailangan ng mga susunod kay Jesus ay determinado. Hindi pwede uso rito ang pusong balimbing. At saka mga kunyangon ay kung sinong kasama, yun ang magaling. Kinakailangan maliwanag yung pamantayan na ipinapahayag ng buong ikaba na kinakailangan pagtibay. Hindi naman kinakailangan na i-edge ang pera mo sila, pero yung sabihin natin, maging matatag tayo sa pinaniniwalaang ipinagtitibay natin. Yun yung higit na mahalaga. At katulad ng paanyaya natin sa pag-inilay natin kahapon na sinugo ni Jesus ang kanyang mga alagad na hindi pababayaan. Kaya nga dito sinabi ng sino mang magbigay ng kahit na isang baso malamig na tubig sa isa sa mga ito dahil sa siya'y alagad ko ay magkakamit ng gantimpala. So, yun yung pangako na ipinagkaloob ng Diyos. Kasi nga, sabi nga po natin kahapon, ay wala naman silang ibang dadalhin. Maliban lamang sa tungkod at panyabang. The rest will be provided by the people. At yung mga nagpo-provide doon sa kanyang alagad, pagpapalain ng Diyos. At ganun din sa mga taong mga matutuwid. So bahagi yun na kung saan yun ay pinagtitibay ng Diyos. Kaya di po tayo rin ay nagpapasalamat sa mga taong patuloy na sumusuporta, hindi lang sa programa natin, ngunit yung mga personal na tulong ninyo sa akin. Kasi wala naman akong pagkukulang. Sabi nga natin, wala namang hanap buhay. Lahat ng nasa akin ay kaling din naman sa mga nagbigay sa akin. So kaya, anong sabi ni Jesus? Gagantimpalaan sila.
kahit na isang tubig na malamig. Bahagi yun na kung saan ay makita ho natin. No? Alam nyo kasi ang mga Hudyo, ang kanilang kalimitang ginagamit ay sa kanilang pang-aral-aral. Mas mayroon pa silang alak kaysa sa tubig. No? So, ibig sabihin ay pagkakataon na kung saan ay hindi sa atin, hindi katulad sa atin. Mas marami tayong tubig kaysa sa alak. Para sa mga Hudyo, ay mas marami silang alak kaysa sa tubig na ginagamit nila para sa inumin. Pero ibig sabihin na kahit yun lang ay gagantimpalaan ng Diyos. Bakit? Kasi ipinagkaloob dahil yung binigyan ay alagad ni Jesus. Kaya ano po yung hamon na ipinamamanig ko sa atin? Una, na pinapahayag ko rito, no? Sabi nga natin, yung mga alagad na Jesus, lalong-lalo na yung mga nagpapari, mga pumapasok sa buhay konsagrado, ay maliwanag na kaganapan ng ebanghelyo natin sa araw na ito. Na ang maliwanag na ang inuuna ay ang Diyos. Ibig sabihin, inilalaan ang buong sarili sa Diyos. Kaya nga sinabi ko rin kahapon, isang karangalan ng isang bayan, ng isang parokya na mag-ahandog ng isang pari. Bakit? They can afford na maghandog ng isang tao na handang mag-alay ng buo niyang sarili sa Diyos. At yun po ay kahanga-hanga, hindi lamang sa pagtingin ng tao, ngunit lalo sa pagtingin ng Diyos, na nais mong maglingkod sa Kanya bilang Kanyang alagad. Kaya pasensya na kayo kung palagi kong isinisingit, kung hinihingi ng pagkakataon sa ayon sa Ebanghelyo na palagi tayong manalangin para sa mga nagnais na magpari, lalong-lalo na para sa parokya ito. Ay katulad din kahapon, sabi nga natin kahapon, yung panalangin ng sanctification for priests, a day of prayer for sanctification of priests. Kaya patuloy nyo kaming ipatalangin, kaming mga pari na. Pangalawa, ay ang paanyaya na alin na yung hamon na pinapahayag ni Jesus ay yung mga tumutulong sa kanyang mga alagad ay bahagi din ng paglago ng paghahari ng Diyos. Kasi sabi nga natin, may kasabihan na it takes a village to raise a king. It takes a village to raise a child. It takes the whole community also to raise and to sustain a priest. So, isang komunidad doon. Yung sabi nga natin, kapag ang pari ay naghanap na ng ibang trabaho,
Halimbawa, anong ibig sabihin? Oh, pinapabayaan ng mga parokyano ito. Kasi ibig sabihin na bakit naghahanap ng ibang trabaho ito? Hindi ba ito sinusustain ng kanyang mga parokyano? Kaya kayo rin yung sinasabi ito kasi baka sabihin nyo, hindi kayo tinuturuan na, Father, hindi namin alam yun, hindi na kailangan pala namin suportahan ng inyong kura paroko. Hindi lang ako ngunit kahit sino. Kahit sino. Kaya, kinakailangan na tulungan sa lalong madaling panahon para mas lalong pang magagawa. Kasi kapag hindi natin tinulungan, sino pang tutulong yan? You could expect na yung ibang tao sa parokya ang tutulong sa kanya. Ay, bakit pa inilagay yun sa inyo? Kung yung ibang tao ang tutulong dyan. At bahagi yun. It is also my obligation na ipaalala ko sa inyo na ang pare ay of course para maging instrumento ng Diyos sa bawat parokya. Pero yung mga parokyano ay kinakailangan tulungan ang pare sa personal niyang pangangailangan at sa mga programa niya sa parokya. Bakit yung personal na pangangailangan? Paano makapagtrabaho ang pare kapag may sakit? No? Ay hindi makapagtrabaho na maayos yan. Kapag walang kinakain ng sustansya, paano makapag-iisip yan kung hindi maayos ang kanyang katatayuan? Kaya yung galing ng pare ay nakasalalay din sa suporta ng kanyang mga parokyano. Bahagi mo yun na huwag ninyong kalimutan. At ang karangalan ng pagkilos ng pari ng alagad ng Diyos ay kaakibat niyan yung tagumpay. Kapag nagtagumpay yung kura paroko, hindi lang siya nagtagumpay. The whole parish become victor. Bakit? Kura paroko ko yan eh. Bahagi mo yun na huwag natin kakalimutan. Kaya nga ang tawag sa amin ay Ama, Father. At bahagi mo yun na kung saan yung makita ko natin. Lalong-lalo na saan para ilapit tayo sa harapan ng Diyos. Pero paano tayo lalapit sa Diyos? Kung ang kanyang pangangailangan na material na wala naman siyang ibang pagkukunan ay hindi sinusuportahan ng kanyang pinaglilingkuran. So symbiotic po yung relationship at lahat na ito ay patulong. At maliwanag naman yung sinabi na Jesus na kapag tinulungan mo ang mga alagad ko, hindi pwedeng hindi kita bibigyan ng gantimpala.